Gumuguhit sa lakas ang tunog ng Oreshnik hypersonic missiles na pinaulan ng Russia sa siyudad ng Kiev sa Ukraine, linggo ng gabi oras sa Ukraine. Matapos ang magdamag na pambobomba ng Russia, tumambad ang kalunos-lunos na sitwasyon sa buong siyudad. Maraming gusali ang nasunog, palengke at mga bahay ng mga sibilyan na nadamay. Ayon sa ulat, ito na ang pinakamalaking pag-atake ng Russia sa Ukraine. Hindi lang isa, dalawa, kundi aabot sa 10 hypersonic missiles at daan-daang ballistic at cruise missiles ang pinaulan ng Russia. Ganti umano ito sa pag-atake ng Ukraine sa isang college dormitory sa Styrobil kung saan 21 estudyante ang nasawi at mahigit 40 iba pa ang nasugatan. Ang cafe na ito nagbukas pa rin sa kabila ng may nakakalat pang mga debris. Kakabukas lang noong Sabado ngunit nawasak agad kinabukasan. Malungkot man, namigay ng libreng kape ang mag-asawang si Yevhen at Olena, ang may-ari ng Cafe Hogo, sa kanilang mga kalugar. Ang Cafe Hogo ay ilang metro ang layo sa pamosong Chernobyl Museum na naglalaman ng mahigit 20,000 artifacts mula sa 1986 nuclear disaster. Ayon kay Ukraine President Volodymyr Zelensky, isang buwan pa lang ang nakalipas nang gunitain nila sa museo ang anibersaryo ng trahedya. Ngayon, ito na mismo ang napinsala ng agresyon ng Russia. We built a big museum to honor all the people who saved lives to others, the Museum of Chernobyl. And we showed the world it, and today they destroyed it totally, the missile attack. Then several buildings, and also they attacked hospitals, and they attacked kindergartens and schools. So what do we have to do? Hindi rin naniniwala ang Ukrainian leader na gumaganti ang Russia sa kanila, kundi intensyon talaga silang atakihin. Anya, hindi ang Ukraine ang nagsimula ng gyera, kundi ang Russia. They also always say that it is not true. They understand that we always respond. They began this war. So it's not the question who is the first or who is the second. They began this war. And the most important thing, when we see that when we respond, we attack their military goals. When they do attacks, they kill civilians. It's not the front line. Anya, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lider ng mga kaalyadong mga bansa, gaya ng France at Norway, para sa kailangang tulong. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.